Hello Tobalites! Welcome sa ating literacy program mula sa programang May Pag-asa sa Pagbasa. Ito ay mula sa Project 3Ps. At bago tayo magsimula, atin munang alamin ang mga paraan upang mapaunlad ang pag-unawa sa ating binasa. Una, palawakin ang bokabularyo. Pangalawa, pairalin ang pagiging mausisa. Magtanong hinggil sa iyong nabasa. Pangatlo, gumamit ng mga susing salita o ang mga keyword upang mas maunawaan ang ating binabasa. Next, hanapin ang pangunahing ideya ng binasa. Makakatulong ito upang mas mabilis mong makuha ang ideya ng teksto. Isulat ang buod ng binasang teksto. Maaari mong isulat ang buod ng iyong binasa upang mas madali mong makilala ang nilalaman ng teksto. At ang huli, hatiin sa maliliit na bahagi ang mga detalye sa binasang teksto. Ngayon, atin ang simulan ang kwentong Naging Sultan si Pilandok. Ito ay isang uri ng kwentong bayan. Ano ba ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay kilala sa tawag na folklore. Ito ay isang kathang-isip na kwento o salaysay na ang mga kumakatawan ay ang mga pag-uugali ng mga mamamayan sa isang lipunan. At bago nyo tuluyang basahin ang kwento, ay narito ang ilan sa mga salita na maaari nyong makita sa kwentong inyong babasahin. Una, nakasukbit. Ang nakasukbit ay nangangahulugang nakalagay, nakasabit o nakaiipit. Halimbawa nito, nakasukbit sa leeg ni Heidi Lindias ang gintong medalya na natamo sa Olympics. Pangalawa, magara. Nangangahulugang kakaiba, maganda, magarbo. Halimbawa, magara ang naging pagdaraos ng Olympics 2020. Pangatlo, tabak. Ito ay isang mahaba at matalim na piraso ng metal na ginagamit bilang pamputol. Halimbawa, si Tata Selo ay gumamit ng tabak upang putulin ang malaking sanga ng puno sa likod bahay. Nagpasya. Nangangahulugang nag-isip o nagdesisyon. Ayon sa datos ng DOH, tumaas ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Laguna, kung kaya't napagpasyahan na muling ibalik ang lalawigan sa ilalim ng ECQ. Ngayon, basahin ang kwentong Naging Sultan si Pilandok sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. So narito ang ilan sa mga mensahe na maaari nyong makita sa pagbabasa or pagbasa nyo ng kwentong Naging Sultan si Pilandok. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ngayon, sagutan mo ang mga tanong ayon sa pagkakaunawa sa iyong binasa. Unang tanong, nahatulang makulong sa hawlang bakal at ipinatapon sa dagat si Pilandok. Ano ang kasalungat ng salitang may salungguhit? A. Nakalaya, B. Naparatangan, C. Nagkasala, or D. Wala sa nabanggit. Pangalawa, ang sultan ay magara ang suot. Ano ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Payak, B. Simple, C. Engrande, or D. Wala sa nabanggit. Ano ang kahulugan ng salitang nakasukbit? Nakalawit, nakapatong, nakasabit, wala sa nabanggit. Ayon kay Pilandok, saan matatagpuan ng kanyang mga ninuno? A. Ibabaw ng dagat, B. Gitna ng dagat, C. Ilalim ng lupa, or D. Wala sa nabanggit. Bakit nahatulang makulong sa hawlang bakal at ipatapon sa dagat si Pilandok? Makatwiran ba ang naging parusa sa kanya? Paano nakumbinsi ni Pilandok ang sultan na may
kaharian at kayamanan sa ilalim ng dagat. Kung ikaw ang sultan, paniniwalaan mo ba ang kwento ni Pilandok? Bakit oo at bakit hindi? Ngayon ay nasa ikalawang kwento na tayo. At ang pamagat ng kwento ay ang Daragang Magayon. Ito ay isang uri ng alamat. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmula ng mga bagay-bagay sa daigdig. At bago natin tuluyang basahin ang alamat ni Daragang Magayon, ay narito ang mga talasalitaan. Makikipag-isang dibdib, nangangahulugang itong pagpapakasal, pagsasama ng isang lalaki at babae sa bisa ng kasal. Halimbawa, humingi ng basbas si Panganoron upang makipag-isang dibdib. Iniirog, ito ay nangangahulugang sinisinta, ginigiliw, liyag, or minamahal. Halimbawa, iniirog ng binata ang dalaga kung kaya't niligawan niya ito. Kahatulan, pagbibigyan ng desisyon o parusa. Si Pilandok ay nabigyan ng panghabang buhay na kahatulan sa pagpatay sa sultan. Sigwa. Ang sigwa ay maaaring tumukoy sa anuman sa mga sumusunod, maaaring bagyo, pagsalakay, or silakbo. Halimbawa, ngayon ay nakakaranas ng sigwa ang bansang Afghanistan, laban sa Taliban. Ngayon, matapos niyong mabasa ang kwentong Daragang Magayon, sagutan mo ang mga tanong ayon sa pagkakaunawa. Una, ang makipag-isang dibdib ay nangangahulugang ipagkasundo, magpakasal, magmahalan. Pangalawa, ito ay kasing kahulugan ng salitang minamahal at sinisinta, iniirog, hinahangaan, sinasamba. Ano ang kahulugan ng salitang ipinapahayag? Kinukumpirma, itinatago, binabaliwala. Ano ang katangian taglay ni Magayon? A. Maganda, B. Makinis ang kutis, C. A at B. Sino ang ama ni Daragang Magayon? Panganoron, Rahamoksog, Pagtuga. Sino ang masugid na manliligaw ng dalaga na bumihag sa kanyang ama upang di matuloy ang kasal? Panganoron, Rahamokusog, or Pagtuga. Ano ang itinawag sa bayan bilang pag-alala kay Daragang Magayon? Magayon, Mayon, Daraga. Paano pinakita ni Panganoron ang tapat na pagmamahal kay Daragang Magayon? Kung ikaw si Pagtuga, gagawin mo rin ba ang ginawa niya makuha lang ang pagmamahal ng taong iyong iniirog? At ang muli, kung ikaw si Daragang Magayon, gagawin mo rin ba ang ginawa niya upang maligtas ang iyong ama sa kapahamakan? Paalala, iwasang sagutan ang kopya ng email. Gumamit lamang ng sagutang papel sa pagsasagot ng mga gawain. Basahin at unawaing mabuti ang teksto at sagutan ang mga tanong. Siguraduhin na sagutan lahat ng bilang. Ibalik ito sa maayos na kalagayan. Iwasan na madumihan. Humingi ng tulong sa magulang, guro o kapatid kung nahihirapan. At lagyan ng label ang papel ng September Mode 1. Ito na po nagtatapos ang ating programa. Hanggang sa muling pagbabasa, Batang Tobalites, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at i-subscribe sa Tobalites TV upang maging updated sa mga video hinggil sa literacy program.